kailan mo balak gawin yung 2-week vacation? 2 weeks na vacation. This end of June po, uwi po ako sa Canada for a quick break. Kasi ang tagal ko na rin hindi nakauwi sa amin po. Kasi last year, nung parang nakauwi ba ako last year? Hindi ko pa sure. Parang last year po I went home but just for 1 day. Kasi nasa tour kami nun. So hindi pa dumaan yung tour sa Calgary where I'm from. So I made it a point to just go there for a day. Yeah. So this time 2 weeks naman. Darang kanina na-mention mo yung closest niyo ni Vice. Kasi ngayon medyo mainit si Vice din dahil sa social media. Nagkakaroon ba ng mga moments na nagkakaroon ng open kayo sa group ng Showtime hosts? May ganun? Opo, of course, may group chat din naman kaming mga Showtime hosts and we're always very supportive of one another, especially ngayon kay Ate Vice. Kasi masasabi ko talaga she doesn't deserve, you know, all the hate she's getting. And I randomly text her, you know, like I text her that we're always here for you and we love you. Kasi napaka-genuine na tao ni Ate Vice. So masasabi talaga namin na she doesn't deserve the hate that she's getting right now. Yeah. Anong una-una mong gagawin pag nag-vacation ka? Totally to, wala kang kakausapin, wala kang showbiz, ano? Opo, hindi naman, completely mawawala. Pero just catch up with my family kasi hindi ko rin sila nakaka-bonding kahit pag nandito sila. Lagi po akong nasa work eh. So, hindi ko rin sila nakakasama sa bahay pag bumibisita sila sa akin. So, this time excited na ulit akong mag-camping sa Canada. Mga ganun. Kasi the last time I did that was parang pandemic pa po. So, yun lang. Darren, yung image mo medyo mahiyain, pero marami nagulat na marami na rin palang na-link sa'yo. So ngayon, sinasabi na partner pala si Darren. So anong na-feel mo na ang daming girls na nalilink sa'yo from showbiz? Opo. And then yung last nga naging controversial pa, di ba? Yung guest din Siyempre po, naman yun eh, parte ng buhay. Wow, parte ng buhay. Pagdadaanan naman natin yan from puppy love to moving on to more mature relationships. And I'm just happy that I'm friends with all of them naman na nababanggit ko. And it's all about maturity at the end of the day, how you're going to handle, you know, the relationship you have with those people and stuff like that. And it always takes time. Di naman kailangan right away maging okay kayo. So, I appreciate all of them kasi lahat naman sila, we're all friends naman din po. Pero maraming nalungkot, Darren, kasi yung mga fans niyo sa When I Met You in Tokyo ni Cassie ay nag-expect na aakyat sa next level. And then yun nga, diba? Parang nauwi sa friend zone ba? Hindi naman friend zone. Naman eh, basta sabi na yun ni Cassandra. Pero, Cass and I, we're still okay naman po. Hindi naman totoo yung mga lumalabas na mga issues tungkol sa amin, na may mga grudges between me or Cassie and her family. Okay po kaming lahat eh. Kaya sa amin, basta alam namin yung totoo, we're all fine, we're all okay. So what changed? Bakit dati you used to, di ba, post kayo ng post ng photos, you used to be very close. Bakit parang nag-branch? I feel like it's also yung mga ginagawa po namin sa buhay, magkakaiba rin ng mga tinatahak ngayon sa career namin. And even my other friends na nasa ABS, nakikita ko na lang sila pag ASAP cycles, mga ganun. Yung schedules po talaga eh. Minsan nakikita na lang kami, even my bestest friends sa work na lang or kapag mga ABS-CBN events. Yun. So are you saying also now na hindi ka muna ready for a relationship kasi sa sobrang busy ng schedule mo? Opo, parang hindi ko naman din hinahanap ngayon. Parang hindi lang naman siya priority. Kasi baka sabihin na naman ng mga bashers user-friendly ako. So, ewan ko sa kanila. Hindi mo magagawa privately eh, no? Kasi kahit paano lalabas at lalabas yan. Opo, syempre. Parte na yun ng pinasok natin sa showbiz. And I get it naman din. So, ibig sabihin, Darren, continuously pa rin na nag-visit ka sa bahay ni Lakas, sa parents niya, kasi di ba, you have a good relationship with them naman. Opo, actually, I mean, si Mavi tsaka si Cass, before the concert, lagi rin silang nangangamusta, kumusta yung preparations for the concert.
And they congratulated me as well. Yun lang, they weren't available to watch on that night. But I really appreciated it as well. Kasi lahat po sila ever since very supportive din sa aking career. Yun lang, hindi na nagkikita masyado. Kahit sa mga endorsement shoots namin na magkakasama, hindi na kami magkasabay. Kasi, opo, magkakaiba na kami ng availabilities. So, naka-get ka naman ng good luck message from both of them? Opo, yeah. Very supportive, which I appreciate din. Always. Kayo ni Kylie nagkaroon din ng reconciliation or parang na-reunite kayo din sa Showtime, di ba? So after that, ano ba, yung parang na-reunite kayo, nagkaroon pa ba ng mga communication? Actually, nagka-reconciliation kami during the pandemic. So, in 2021, naging leading lady ko pa siya sa aking music video for Tama Na. And after that, naging friends po ulit kami. Like, we would hang out, mga times na makikita namin yung isa't isa sa mga events, nag-uusap na ulit kami. Tapos sa Showtime, yun nga, nakakatuwa kasi nakakapag-collaborate na yung ABS-CBN artists and GMA artists. So, ayun, nakakasampa na sina Kylene sa Showtime and stuff like that. And yeah, yun lang naman. Kasi parang sa amin, lalo na sa showbiz, hindi mo kailangang makipagkausap, ang tawag doon? Makipag-usap, yun pala. You don't have to be texting, communicating every day para masabing close pa rin kayo or okay pa rin kayo. Parang mararamdaman mo naman yun sa tao eh. Yeah, which is something that I've learned to grow also over time. Kasi ang dami na ring schedules ng lahat. Hindi na katulad ng dati na parang pag nagaya ka, available lang kayo po. So hanggang doon na lang kayo ni Kylie? Hindi na pwedeng maibalik yung mas ano pa? Okay na kami doon ni Kylie. Opo. Kasi may bago na rin daw siyang suitor ngayon. Ayun, di ko alam eh. Di ko pa siya natatanong pagkatapos nito. Yung mga kasabayan mo sa Voice, syempre nag-celebrate sila ng anniversary. You still talk to each other, sila? Hindi rin po masyado. Wala na rin chance to see each other. Yeah, actually, ngayon lang kami ulit talaga nag-reunion ni Laika. That's when I saw her again for the rehearsals of my concert. Tapos yun, natuwa kami kasi na-realize namin, grabe no, 10 years na tayong nandito ever since The Voice Kids. We've still been singing and stuff like that. Yun lang, hindi na kami nagkakaroon ng projects or events na magkasama, kaya hindi na kami nagkikita rin po. So, I was really happy to see Laika. Tsaka, isa rin siya sa mga umuo agad. Masaya siyang naging parte ng D10. Darren, as diba you're venturing into new music, songwriting, parang yung last na single mo, sabi mo, experiences na iba. Willing ka rin ba na moving forward sa ibang yung songs, sarili mong experiences, para, you know, in 10 years, look back ka na, parang reflection din sa naging journey mo. Opo, syempre, actually, ano ba? Yung mga sinusulat ko nga recently, may, ano naman, wala namang masyadong relation sa akin, but I hope in the future I can write songs where, yeah, it's a reflection of my journey or my life at the time I wrote the song. Of course, importante rin po yun for, you know, connection as an artist to your audience, and also personal life ko, like you mentioned nga po, maganda rin na when I look back on it, ito yung pinagdadaanan ko at the time. Thank you, Darren. Darren, kanina na-mention mo yung name ni Catherine na isa sa mga bumili ng ticket. Oo nga po. Di ba? At sabi mo, isa siya sa mga showbiz crush mo, right? Yes. So pareho na kayong single ngayon, Darren. Ayun. Well, naman tayong dumating doon. Kasi close ka rin kay Catherine. So Opo. marami di ba nag-LinkedIn sa inyo dahil nandun ka sa party niya. Yeah, ano eh, parang di ko talaga makikita yung sarili kong gano'n. Kasi na-establish na namin ni Ate Kath yung relationship namin, yung bond namin, where I'm really like one of her little brothers now, and I really appreciate her presence. Tsaka not just her presence, na sumuporta talaga siya sa D10. So yun, di ko naman papaabutin sa ganong level. Opo. So, close kayo ni Catherine tsaka ni Daniel because the House of Us. And nakasama mo rin si Daniel last time sa concert. Nagkaroon ba kayo ng communication doon? Hindi po kami nagkita ni Kuya Dij kasi magkakaiba kami ng time slot tsaka dressing room, tas umuulan pa at the time, as in bagyo levels. So hindi rin po ako nakababa to go to his standby area, or parang wala pa siya sa labas nun kasi nga umuulan. So medyo
na-delay yung program. But yeah, ayun po, hindi po ako nagkaroon ng chance. Or sa social media nakakapag-communicate. Nasa pakinggan. Hindi naman, hindi rin po. Pero pag nakikita po kami sa events, yun, okay naman. Yeah. Thank you So, Darren, papaubaya mo na si Catherine kay Alden. Hindi ko po alam. Wala po akong alam. Thank you po. Sorry sa mga pacing kayo, Lex. Picture na. Let's go. Want to... Darren, picture ka ba? Or do you dress yourself?